Grabe ang pag-ikting ng tensyon matapos kumalat ang balitang posibleng paglayo umano ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamunuan ng AFP, mabilis na nagdulot ito ng matinding espekulasyon at pag-aalala sa publiko. Ayon sa mga source, may ilang isyung matagal nang bumabalot sa komunikasyon ng dalawang panig na umano'y hindi agad nabibigyang linaw dahilan upang mas marami pang haka-haka ang kumalat online. Kasunod ng balitang ito, agad namang nagkaroon ng kaliwat kanampulong sa loob ng Malacanang upang talakayin ang biglaang pagsabog ng isyung may kinalaman sa AFP. Ilang opisyal ang agad na naglabas ng pahayag na walang dapat ipag-alala at nananatiling matatag ang ugnayan ng Pangulo at ng militar. Gayunpaman, hindi pa rin mapigil ang pag-usbong ng tanong kung saan nanggaling ang mga alegasyon at bakit ngayon ito muling lumutang, lalo na't sensitibo ang ganitong usapin sa pambansang seguridad. Habang nagpapatuloy ang pagkalat ng balita, nanawagan ng ilang eksperto at analyst na maging mahinahon ng publiko at hintayin ang opisyal na pahayag mula sa parehong panig. Anila, mahalagang masuri ang lahat ng impormasyong kumakalat upang maiwasan ang hindi kinakailangang pangamba. Sa ngayon, inaabangan ng sambayanan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Malacanang at ng AFP, lalo na't patuloy na nagiging sentro ng diskusyon ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Okay na. Thank you very much. Thank you. Oo. Papatumba ka pa, langya ka talaga, ba't di ka pa natuluyan? Mamaya na ho natin pasadahan yan si Father Adik at itong si Renato Reyes. Rumekta na ho tayo dyan sa Malacanang. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Papasadaan ho natin dito itong si Aling Chapsuy at itong si John Vic Remulla. Yung nagsabi na sa Noche Buena, handa daw ho natin Chapsuy. Pambihira talaga tong Alin na to. Walang awa siyang bayan ng Pilipino. Mamaya ho mga kababayan, pasadaan natin yan. Rekta ho muna tayo dito kay John Vic Remulla. John Vic, kumusta yung natanggap mong sandamukal na masasakit na salita kahapon dyan sa rally? O ito, magsasalita na ako si John Vic. Game. Masaya ko pong ipinaparating sa inyo na kahapon po ay napakapayapa ng ginawang pagkilos ng mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Ang total number po namin na estimate ay hindi ho lalagpas ng 20,000 sa buong Metro Manila ang nagprotesta. Sa People Power Monument po ay at its peak mga 6,000. Sa Ito talaga mga pinklawan at dilawan, akala mo pagka nag-organisa sila, ang dami. Yan ho ang testamento na walang nakikinig dito sa mga dilawan, pinklawan na to. Ganyan na ganyan ang mangyayari, ganyan na ganyan ang senaryo sa 2028 election. Tingnan nyo man ho mga kababayan. Tuloy mo. Luneta ay 3,000. Si Father Adik. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,000, 800 to 1,000. At its peak sa Mindiola on the first wave ay 2,000 and second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around Luzon and Cebu and other places. Pero gusto ko rin po parating sa inyo na 100% po na walang nasaktan, walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. At yung security preparations ng PNP po ay nasunod at sumunod rin ng mga tao. Questions po? First question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, good afternoon. Sir, yesterday you were heckled while you were monitoring the operations of the PNP in some of the rally points. What was your reaction with regard to the public seeming dissatisfaction with regard to your service and presence there? Well, you have to distinguish between what you said within the public and the people there. You're talking about the public, you're talking about the entire population of the Philippines. I don't think it is... Yun ang sentimiento, buong Pilipinas. Gusto ka nilang urahin. Gusto ka nilang gigil na gigil sa pagmumukha mo sa bayan ng Pilipino, lalo na yung mga taga Davao. Anak na tawa. As bad as you portrayed it to be. Pagdating po sa mga tao ron, kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard.
Everybody the freedom of speech is enshrined in our Constitution. So yung ginagawa sa Kaya kahit sabihan ka na para kang gago, okay lang no, John Vic? akin noon, pinagmumura ako, halos nung pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. As Yan. long as they keep the peace. Hindi, as long as na DILG secretary ka, as long na meron kang pwesto sa gabinete ni Marcos Jr., ganyan ka kapal ang pagmumukhaan yung mga remulya. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila eh. Tama Kung naman. damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Sa Kasama sobrang kapal na mukha ko, sabi mo. sa trabaho ko yun. Okay. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Yan. Sir, on a slightly different topic, can we get an update with regard to the whereabouts of Zaldico as well as Porac Mayor? Porac Mayor Jaime Capil. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Anak ng tokwa, nakakatakbo ng congressman ng party list representative, merong banyagang pasaporte, malakwakan. At lahat ng mga congressman, malamang sa malamang, merong ganyan. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records, and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines, considering that we have no extradition treaty with Portugal? That is something the DFA will have to answer, not the DILG. Interior kami, so it's only within the Philippines. So pagdating sa ganyang bagay, the DFA is the best person to answer. Okay po. Next question, Eden Santos, Net 25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Zaldico, wala po ba tayong growth effort? Pagtugis. Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis Wala po in ba English is tayong- hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Po. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is Kasi diyan kayo kilala eh. Yung group effort ginawa nyo yung kay Tatay Digong eh. Pero pagka mga magnanakaw, anong group effort? Walang group effort. Ano lang nila yan? Titignan lang nila yan. Dahil ka wag ka magpapahuli sa kanila, nanantaw ka, lilitsyonin ka nila. Ngayon kung gusto mong magpahuli, ilabas mo na lahat ng mailalabas mo kaugnay dito sa issue ng mga maanumalyang flood control. a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport? Meron na. Pagkalam ko, Wala nang kwenta yung pag-cancel. Meron siyang foreign passport eh. Yung cancel, hindi niya na nga ginagamit. Hindi nga nila matrack kung nasaan siya. cancel na yung passport niya. Pagkalam ko lang, ha? But you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports, eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Next question, Maris Umali, Napaganda GMA. ni Shaldi. Good afternoon, Secretary. You mentioned when you accompany those the first batch of those arrested to the Quezon City jail when they were jailed there, that in a few weeks the bigger fish will be arrested already. Can we just get an update on that? Will we be able to really capture them in a few weeks' time before the Christmas Christmas comes? Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning. Ang angas, mahanap yan. Si General Bantag nga din yung makuha-kuha eh. Mahanap yan. Pambira oh.
Ang dami yung mga most wanted sa Pilipinas, di nila mahanap-hanap eh. Mahahanap daw. Kanya talaga to si John Vic. Na inihintay natin. Pinaandaran na naman ho tayo ng kahambugan niya, no? The Ombudsman will file the necessary cases in his own time. And after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. Definitely, there will be bigger fish because that is one of the issues that Yes, were raised we will- yesterday in the rally that parang, in their own words, puro dilis at sapsap lang daw ang mga na-aresto and not the pating at mga balyena. Ngayon, papunta na tayo dun sa pating. Grabe yung yung mga kataga ni Senator Rodan de Marcoleta. Iyan ho talagang ginagamit ngayon itong mga reporter, mga dilis, sap-sap, di ba? Yung mga pating, amo mo yung pating. Kaibigan ng kapatid mo yung pating, brad niya sa paternity, yan si Martin Romualdez, yan yung mga pating at balyena. Pating si Martin Romualdez, balyena, yan si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. Yan talaga, sino ba shot caller? Di ba? Anak ng toko, sinong pumipirma ng budget? Ba't nasama si Lisa? Anak ng toko, asawa yun ng presidente. Ano ba sabi ni Saltico? Di ba? Lahat ng skandalo sa... Naku, balita natin, yung presyo ng sibuyas, nag-i-skyrocket, nag-to the moon. Tanungin natin si Lisa, baka alam niya dahilan. Ingat, balyena. Doon na tayo papunta. Yan. Okay. Malapit na yan. Bigyan natin ng ombudsman ng karapat-dapat na oras. Kasi si ombudsman meron siyang ethics sa pag-file ng case. Gusto niya may reasonable certainty for conviction. So hanggang hindi niya final yan, ibig sabihin, hindi siya sigurado. So pag-file niya, ibig sabihin yan, sigurado siya makukonvict na lahat yan. Wow, talagang matindi. Bilib na bilib ka dun sa kapatid mo, ha? Yung bring that competent judicial authority, hindi ginawa. Tapos pagdating dito, dapat kompleto ebidensya. Anak ng to, ay mag-clash talaga tong mga Remulla na to. Mga kababayan, kahit anong mangyari, lalo na mga taga Cavite, kung sino man makakalaban itong pamilya na to, huwag niyo iboto to. Mga perwisyo sa Pilipinas to. Dapat sa Cavite na lang kasi kayo, anak ng toka, pumasok pa kayo ng nasyonal, yan tuloy, nagkanda-hendot-hendot ang Pilipinas. In his own time, lalabas. Thank you po. Ngayon po pakinggan po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Okay na ako. If there are no other questions, I have a meeting at the house, so okay na. Thank you very much. Thank you. Yan, wala na si John Vic, rekta ho tayo kay Anti-Clear. Teka lang, meron ho palang pahabs, meron pahabs. So, okay na. Thank you very much. Thank you. Oo. Papatumba ka pa, langya ka talaga, ba't di ka pa natuluyan? Langya talaga ito si John Vic. Gagawa ka pa Gagawa ka pa ng ulam Pambira ka talaga. Kaya Anti-Clear na ho tayo. Team Anti-Clear, let's go Anti-Clear. Yung pagpapaliwanag. Thank you. Chapsoy. Chapsoy is the key. Chapsoy lang, okay na, buto-butoy. Pares pa naman tayong naka-blue, Ante. Yung chibena, chapsoy. Anak ng tawa. Di man lamang ginawang adobo. Chapsoy talaga. Gulay. Pira, sobrang haba na ng buhay ng mga Pilipino. Baka hindi na mamatay, puro gulay. Puro gulay na lang Walang baboy. Chapsoy. Sa totoo lang, ganito talaga. Carrots nga yung ganito kalaki, 150. Kaya yung accurate nga yung chapsoy nitong si Madam. Patawin mo. At handa na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. First question po, Maring Sumaling, GMA News. Good afternoon, Yusek. Ma'am, you mentioned a while ago that the president is one with the nation in their calls to make the liable answerable to or to be held accountable for their for the issues on flood control and budget insertion. But one of the major calls also in the rallies yesterday was for the president himself to be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of command responsibility. What is the reaction of the president to these calls? And let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the special coverage of GMA.
is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na naman po Command responsibility. Anak ng toko. Command responsibility. Ang secretary niya tumatawag sa Committee on Appropriation para mag-insert sila ng budget. Command responsibility. Nung dumating, yung gab sa lamesa mo, pinirmahan mo, raulo ka, tapos command responsibility. sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Ayan ang packaging nila eh. Packaging mo nila yan. Siya ang nagpaumpisa nito. Pero 2024 pa lang, 2024 November pa lang, nagagalit na daw siya kay Martin Romualdez. Umabot to ng ilang buwan, 6 na buwan, bago pa siya nagalit ng mahiya naman kayo. Anak ng tokwa, December pa lang, January pa lang, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, binulgar na niya yung mga kalokohan sa budget na yan. Sa ayon sa gusto natin, babalik tayo doon sa budget na pinirmahan ng amo mong magnanakaw. Pamilya nila magnanakaw eh. Di ba? Sa ayon sa gusto nyo, kahit na isang tamukal na flood control, papag-usapan natin dito. Babalik at babalik tayo doon sa isiniwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, but ito si Rodriguez, na napakaraming problema dyan sa 2025 budget. Hindi ang amo mo. Huwag mo kaming lokohin dito, Auntie Claire. Talagang mga mapagbalat kayo. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Ma'am, just a follow-up. There were also calls for the President to sign as urgent the anti-dynasty bill. Pwede po ba kaming humingi ng reaction lang dito? Pag-aaralan po ng Pangulo kung ano nasa sa loob po ng bill na yan. At tignan po natin kung ano magiging reaction po niya. And one last. Reaction din po ng palasyo dun sa sinasabi ng mga tao na for also the Vice President to be tried for the issue on intelligence funds. Again? Kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, Pangulong Bongbong panagutin, VP Sara litisin. So, meron din po kay VP Sara. So, yung may mga efforts pa ba for the Vice President to also be tried on the issue that was linked to her before? Kasi parang ang dating sa mga tao, parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O siguro panawagan po ito sa mga nag-iimbestiga, sa mga complainants, kung may mga ebidensya naman po, dapat kumilos na rin po sila. Lahat naman po ay dapat managot. Kung dapat na sangkot or sila ay sangkot sa mga maanumalyang, let's say, mga corruption. Hindi lang flood control projects po. Lahat ng korupsyon na sila ay may ebidensya, dapat pong panagutin ang dapat na managot. Ano ba naman yung ebidensya? Ito talagang si Auntie Claire. Ano ba naman yung ebidensya na ang DBM secretary mo, siya nagpa-insert ng 100 billion sa budget ng 2025, yung undersecretary mo dyan sa Department of Education, siya naman ang kumukubra ng pera at yung iyong legislative liaison, presidential, ano ba tawag doon? Yung kumbaga ugnayan ng Malacanang at ng House of Representatives, etong si Adrian Bersamin, siya ang nagkukumpirma doon sa mga ipina-insert mo. Ano pa bang ebidensya hinahanap mo? Hindi, wala na akong mangyayari dyan mga kababayan. Tayo dito sa PH Update, tanggap na natin na itong si Marcos Jr., matatapos niya termino niya. Immune na ang sambayan ng Pilipino sa pagnanakaw ng administrasyon na to. Masakit man hong tanggapin, masakit man hong sabihin na kahit na ano pa bang worse na di umano nag-aalmusal ng marijuana presidente. Meron pa bang magiging worse doon? Meron pa bang magiging worse na yung mismong kapatid ng presidente, sinasabi niya adik ang presidente natin, di umano? Meron pa bang magiging worse doon? Wala na. Yun na ho ang sukdulan ng kasamaan ng presidente na pwede niyang gawin. Wala na. Sukdulan na ho yun mga kababayan. Meron pa ba? Wala na. But nandyan pa si Marcos Jr. kasi matatapos niya termino niya. Sa 2028 na ho talaga tayo magkakaalaman dyan. Tanggapin na ho natin katotohanan. Maglabas tayo ng ating saloobin pero nandyan na yan eh. Yun na yun, ika nga.
Thank you. Follow-up question, Ivy Reyes, Milenario. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable, not just from the camp of the Dutertes, but from progressive groups as well, there are sentiments that the president is at his weakest right now. Your thoughts on that po? At his weakest? Ito ba bang panahon na to? Na siya po ang nagpa-imbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na Talagang mag-i-stick ho sila dito sa kanilang pambobola na to. Na talagang siya daw ang nagbulgar na lahat ng kabalbalan na to. Napakalaking kasinungalingan yan, Auntie Claire. Anak ng toka, sa ayot sa gusto niya, sa dami ng mga bagyong darating, hindi niya kailangan ibulgar yan. Mabubulgar at napakasinungaling mo, Auntie Claire. Ano ba yan? Ang gigigil ako sa'yo. Ang gigigil ako sa'yo. Panagot, ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-influensyang tao. Auntie Claire, ganito tayo gagawin ng pamahalaan. Yung naratibo nila na basta si Marcos Jr. ang nagbulgar dito, si Marcos Jr. Kahit hindi bulgar ni Marcos Jr., 2024 pa lang, 5,500 flood control, nabulgar na ang mga nakawan dyan sa flood control na yan. Noon pa man, nabulgar na yan. Hindi kailangan ibulgar ni Marcos Jr. Kaya lahat na sinasabi na ni Auntie Claire, pawang mga bagay. Ika nga, ginagawa ho niyang ali na yan, minimerienda ho niya kasinungalingan. Na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. Sa recto, lang yan. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamin na he killed people? Mga naglawan. Talagang kailangan patayin ng lalaban eh. Mga durugista, mga adik, hindi yung mga inosenteng namamatay dahil sa pagnanakaw ng mga amo mo. Ha? Auntie Claire? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang? Labas mo yung sinabi ni Tatay Digong na siya ay korap. Anak ng toka, hindi magiging maunlad ang Davao, hindi mamahalin ng mga Davaoenyo ang mga Duterte kung kurakot si Tatay Digong. Ako na nagsasabi sa inyo, inaalmusal, minimerienda, inahapunan ng ali na to ang kasinungalingan. Pag ko kayo maniwala sa kanya, maniwala ko kayo kay PH. Sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama. Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. O bakit buhay niya lang ang umangat? Ito talagang si Auntie Claire. Linoloko mo naman kami. Ang gusto daw ng Pangulo mapaangat. Mapaangat ang buhay ng bawat isang Pilipino. Hindi naman nangyari yon. Parang ang nangyari, ang buhay lang nila umangat. Sila lang ang dinidelibera ng di umano mali-malitang pera. Ikaw talaga, Auntie Claire, linoloko mo na naman kami. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo. 20 pesos
kada kilo na bigas. Yan. Walang gutong